Ayun. So, magpapakita lang ako saglit sa camera pero mag-o-off cam din ako. Hindi naman sa sake of pagiging anonymous but, pangit ng mukha ko, pangit ng mukha ko actually. So, eto, titirahin natin 'to, not titirahin parang yun, re-reviewin na natin agad yung naging latest episode ni Dorado. Ako lang mag-isa. And eto na nga, eto na yun, eh. So, let's do this, 'di ba? Dapat kanina ko pa sana nagawa pero nawala sa isip ko. So, let's go. For a Ah, while. o sige, Mm. matanong na kita, bakit mo ako kinonsider na maging guest? Kasi, before this recording, Mhm. Gerald told me na January pa yata, ano, or December ba yung last mo na may guest dito. So, what made you decide to have me here? Well, first of all, okay, let me tell the Hindi, ito kasi, lumakas na kasi yung Sawsawan podcast mo. Kasama mo si Chris, 'di ba? Lumakas na yung Sawsawan na niyo, podcast. Kaya yun, nagsawa ka na sa ano mo, sa TPKP mo muna. Well, sa tingin ko lang, pero yeah, sige, kwento mo. story kung bakit tayo Sige. nandito ngayon, no? Yeah. Kasi may mga tatanga-tanga diyan. Ayan, Baka isipin tatanga-tanga nila daw. kumbaga may conspiracy, 'di Aha. ba? Kasi merong kontrobersiya diyan na na debate between two lawyers, Mhm. between Attorney Libayan and Fiscal EJ. So nandun kami sa side ni Fiscal EJ, 'di Aha. ba? So Ayan, ayan. and si Yung actually. kayo kasali ba ako doon o hindi? Liwanagin natin. Oh, yan. Liwanagin natin. Kasi ang baka Ayan. asipin nila is Kasama ako, hindi. from the So, get-go kasama kakuntsaba ka nung may term pa grupo nga, ni may Melo. nag-comment nga sa akin eh. Hmm. Ni Sir JR, Tulfonatics ka ba? O ano yung kay, yung Melo, yung isa? Sabi Di ko, ba yan? hindi ko nga alam yung mga pangalan na yan. Sabi ko, hindi eh. Hindi eh. Well, actually, yun nga eh. Itong Oo. sinalibayan, dinamay ako dyan. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa kanya, Parang anong dinamay? Ikaw yung nakisawsaw, niloloko mo ba ako? Di ba kayo ni Chris ang may ano dyan? Ang may vested interest dyan kayo ni Bakula? Ayan tayo eh, patay. Eto tayo eh. hindi ko makikilala yung Melo na yung hayop na yan. Di ba? Di ba? Hindi ko Ba't hindi si ano ha, hindi sa Attorney Libayan ang nag-introduce sa'yo kay Melo indirectly. Tandaan mo, si Kayo, si Boss Kayo ang nag-introduce kasi kinuwento niya, di ba? Kinuwento niya sa'yo. Ako po, sila lang ang nagdala sa akin yan. And also, huwag itong ka na si maghugas kamay. JR was tawag dito, was Mm. recommended by Fiscal EJ himself. Mm-mm. And Fiscal Yes. EJ is not a tulfonatic or Mm. the so-called tulfonatic, Oo. or kumbaga nagkataon lang na content creator siya, Mm. nagamit lang siya na reference ni Melo Yap. Aha. Tapos dahil siya yung nagamit na reference, Tapos parang sinugod siya. nagka-atake, 'di ba? Parang ganun yata yung nababasa ko sa mga comments tsaka naintindihan ko. So parang doon nasali si Fiscal EG yata, tama ba? Ganun ba 'yun? Well, Na parang dahil resource person siya ni Melo Yap at parang nagkakaroon ng konting arguments yata si Melo Yap and Attorney Libayan. So hanggang sa dumating na naghamunan ng debate, ganun ba 'yun? well, ganito, from the get-go, Oo. sa simula, medyo ilang taon, magwa 1 year na siguro yung hidwaan nitong Melo Yap at saka Ah. Ni Mm. Butihing abogado, Aha, aha. Attorney Libayan. Aha. So itong si Ay, nako. Melo, Mm. parang si Libayan kasi has become a dedicated Tulfo critic eh. So yun ang tinitira niya. Itong si Melo Yap, Mm. Tinitira niya yung mga sinasabi ni Tulfo.
Jeez. ang shtick niya is to defend Tulfo. So yun okay. ang ginagawa niya. Mm. And So, dahil in doon, doing so, no, in doing so, may Naging- mga na ano, naging kaaway niya si Libayan and Ah. also Libayan's fans. mm, So, syempre, since si Libayan, ano siya, yung abogado siya, wala, inaalipusta nila si Melo Yap na Mm. walang kwenta, natambay, Oo. ganyan. So, actually hindi ko siya kilala noon. Hindi ko kilala si Melo Yap kasi wala naman ng pakialam diyan eh. So kasi Walang pakialam. Eh di dapat sinabi mo kay Kayo na ay hindi ako interested dyan. Why didn't you just say that from the get-go kung wala ka palang pakialam? Ano yun? Hugas kamay ka na naman. Na moment. Oh, eto tayo eh. Hugas kamay tayo eh. Libertarianism activate. doon ako na-mention yung pangalan ko dahil nung meron kayong live stream, 'di ba? Oo. Si Melo Yap, ikaw comics man nasa gitna ka ng video, and then si Fiscal EJ sa yung sa left sa right side. So doon ako na-mention, 'di ba? Na yung usap-usap university. So paano nangyari yung live stream na yun? Okay, so itong Eto na, yung patay live ka. stream na yun, Oh. it was parang ano yan, parang we were announcing basically na magkakaroon ng debate. Mhm. Kaya nagkaroon ng debate, Ano, announcing ano, basically pronouncement mo? na magkakaroon ng debate. Mhm. Kaya nagkaroon ng Akala ko. debate, napag-usapan ni di ko alam kung may sinasabi si Melo na ano na binring up daw ni Kaayo yung ano yung age of sexual Kaayo. consent. Kayo. Yun yung kamatis, no? Oh, yung kamatis, oh. Ang hayop na Kaayo na yan. Yan, hayop na kayo. Ayan tayo eh. Sabi ko na eh. Sabi ko na, predicted ka na sa ano mo eh. Sa pananalita mo eh. Ayan tayo eh. Hindi mo kasi matanggap na hindi niya sinunod yung advice mo. Ayan tayo. Nako, hayop daw si Kayo. Leche ka naman. Kung hayop si Kayo, leche ka naman. Ganun talaga. Chef, tuloy natin. So itong si Kaayo, Aha. ano siya, tawag dito, meron siyang sabi, hindi ko na maalala kung si Melo, basta nangyari, pinagtatalunan nila bigla yung age of sexual consent. So, Atty. Libayan is insisting na 18 ang age of sexual consent at tinawag niya na fake news yung article ng yung mga nagre-report na pinirmahan ni President Duterte na inaangat 16, no? sa 16 from 12 yung age of sexual consent. So sinasabi niya, it was never 12, it was still not 16. It always had been 18. Mali nga kasi yung mali din kasi yung naging wording ng media about this age of sexual consent. Anyway, hindi ko na yan masyadong tatalakayan kasi andito ako para talakayin yung ibang bagay na sa kasi hindi ko pa rin sure hanggang ngayon, diba, sa age of sexual consent kasi nga naging magulo yan na legislative title and I kind of blame not really Senator Antiveros, but she is kind of partially to blame about this issue. So ayun lang naman yung Hindi ko na alam kung paano, hindi ko na maalala right now kung paano umabot na nagkaroon ng debate na lang. Si Melo yata kinonvince niya So nag-join ka lang bigla sa kanilang live stream? Ganun bang nangyari doon or Hindi, mamaya yun. Mamaya. sige. So, ito na. dahil dun sa spot na yon, si Atty. Libayan kasi had always parang meron siyang outstanding na na challenge na parang may kipagdebate siya, mahanapan niyo ako ng abogado tapos magdedebate kami. Pero dapat abogado. Yun. Oo. So, yung mga ako kasi parang china-challenge ko na rin siya dati. Since hindi ako abogado, hindi ako kabate, 'di ba? So, ngayon tong Melo hindi ka bate. Pwede bang hindi ka level o gusto yun lang kasi talaga mahanap kong word hindi ka level pasensya na.
since meron silang argument over that dun sa age of sexual consent, ano siya, kinonvince niya si Fiscal EJ. So sabi niya ni Melo, okay, baka gusto mong magdebate kayo. So ngayon, hinamon niya, o yan, butiin. Eto na, si Fiscal EJ. Love. Pwede kayong magdebate. Mm. 'Di ba? So ngayon, long story short, tinanggap naman Physical EJ. ni Fiscal EJ at saka ni Atty. Libayan. And I remember dun sa live stream na yon, sinabi nga ni Fiscal EJ na ito talaga si Meliop talaga yung rason kung ang rason kung bakit nandito ako eh, 'di ba? Parang Hindi na nga nahiya eh. Hindi nga nahiya si Melo eh. Like I said to my last recording na gusto nga ni Melo Yap makabawi through prosecutor EJ. Well, I don't wanna say his full name na lang for the sake of anyway, sana ba yun? Hindi ko mahanap yung proper name niya eh. Ayun, Erwin James, Padayos Fabrica. Si Attorney Erwin James. Yan. Attorney Erwin James. Yun yung meaning ng EJ niya. So, ayun. Nakakalungkot na pinapod si Fiscal. Si Fiscal Erwin James dito. And alam naman niya yun. And sabi ko nga like please, after nito sana, if magka-legal debate about age of sexual consent, and then due process, or kung ano man pag-uusapan nyo, I really wish na sana bitawan mo na si Melo. Like, cancel him, cancel Nico David, cancel si Comics Man, to be honest. Like, nakakalungkot eh. Like, you're in that trap, Attorney Erwin James. You're in that trap na I think you cannot go out, in my view, but I hope you get out of that trap soon. Dahil baka masira yung reputation mo dyan because of Melo. So, ayun lang naman. dun siya eh. Oo. At saka parang kay Fiscal EJ naman kasi, Oo. hindi naman siya ng ka-clout chase eh. Mm. Ano lang siya, parang hindi naman talaga. ginawa niya daw yung channel niya to educate, which is believable kasi very academic yung dating, 'di ba? Para to help him kasi professor din siya eh. So siguro pag tinatamad siya magturo, panoorin mo yung video ko, 'di ba? O kaya absent yung ano niya, 'di ba? So, kasi meron busy siyang siya eh. supplemental shit na pwedeng pakita sa mga which is very smart sa mga estudyante Yeah, niya. actually we do that. We do that. Mhm. Ako I personally did that too, yung nag-start ako ng vlogger, ganun din. So kasi ang inisip namin, meron kasi kami ma-miss out sa actual na lectures namin. So yun yung magiging supplemental na information sa mga students namin after class. Yeah. Yeah. So, yun ang purpose talaga nung channel ni Fiscal EJ. Pero dahil dito, dumating sa buhay niya si Melo Yap. Tapos, eventually, itong si Atty. Libayan, nandito tayo ngayon. And then, they were trying to find a venue. Kasi both sides don't trust each other. They don't trust each other. Actually, si Fiscal EJ, nasa side siya nung kay Melo Yap kasi it's only because si Melo Yap yung nag-convince sa kanya. Pero sa totoo lang, hindi naman siya, sa pagkakaalam ko hindi naman sila nag-conspire na parang, gaytong, kumbaga from the get-go, gumawa ka ng channel tapos gagamitin kita. Kumbaga hindi ganun. Nagkataon lang na nagamit siya na reference. And then, yung mga fans na... Tapos, ginamit na rin siyang palangga against sa Atty. Libayan na ayaw ni Fiscal. Okay? Ayaw niya. As far as I'm concerned, na parang may vibe po ako na nakukuha sa kanya na ayaw niya. Nung pinanood ko yung live stream niyo. hindi mo maawat. Pwede bang gamitin natin ng word na napasubo? Parang napasubo, ano? Yes, actually napasubo siya. Term, di ba? Yun talaga yung term na ginamit din ni Fiscal. Yeah. So nangyari, yan na. Pero yung kaya napasingit ang Usap-Usap University. Oo. So ako, I will tell
So ayun, may magiging kasama tayo mamaya. So yeah, let's continue this. My side of the story, ano, Sige yan. para maliwanag kasi prior to doing this, so I posted a message sa community post ko sa sa YouTube and Facebook na rin sa mga GC namin na may nagtanong sa akin, "Sir, ano ka ba talaga? Tulfo Natics ka ba o kay ano yun, Melo Yap Hindi, kay Yapan?" Billy Bayan. Ano pa nga? Batas, kabatas. Oo, ganun, oo, ganun. Eh sabi ko, actually hindi. So at least once and for all, yun ang ginagawa ko for the past 30 35 videos prior, mga ano na debate videos talaga. So ginagawa ko sa channel ko kasi ang background Kala ko ko, joke so lang I to, was a university usap debater, university. varsity debater ako. So yung mga Oh. pinapanglaban ng university, Mindanao State University sa Iligan. Ah, So 3 years Sa ako Iligan. noon sa school. wow. And then after that, nung nag-law school naman ako, ANC naman ako na debater sa ABS-CBN News Channel. So yun, kalaban ko Lasal at saka FEU. So yun yung Wow. background ko. And then nag-coach din ako sa debate team namin sa law school. So in short, So, I lawyer feel ka na? na meron naman akong Ay, meron hindi. naman akong Hindi qualifications ka to pa back up nag-take ng my bar. debate reaction channel. Yes. So dahil doon, nagkaroon tayo ng konting following at yun na nga. So nagsend ako ng message kay Fiscal EJ, kay Attorney Libayan. Actually hindi nag-respond si Fiscal EJ. Kaya doon ko na lang na-confirm doon sa live stream ninyo na ako pala yung gusto niya. Oh, nice. Oh. So, bakit Ang ka galing. nandito? Yung, paano ka napadpa dito sa podcast ko? Well, yung sa pag-uusap natin, syempre, na alam ko na kasi talaga pa yung comics man, ano. I appreciate your content, Oh, Gerald, okay. talaga. Prior to that, napanood ko yung Nico David episode, napanood ko Lord de Vera episode. I would say, yun yung dalawa na nasa mind ko na naalala ko talaga na content mo. So, alam ko na yung comics man even before. So, yun. At nagkaroon tayo ng chance. I contacted you. Exchange tayo ng mga konting insights. Sabi ko, sige, cross-collab tayo. Why not? And personally kasi, dahil yung channel ko din, hindi naman nagkakalayo eh. You know, we try to educate people. We try to share our views. Oo. We try to analyze things. Ayan, views, not opinions. Yun ang gusto ko kasi iba pa rin talaga yung views sa opinions. Diba? You cannot say na, oh, this is my opinion on this. Okay? No, that is so wrong. Like I said, that's so fucking wrong. And thank you kay Sir JR for saying it what it is. Sige, ulitin natin. Kakalayo eh. You know, we try to educate people. We try to share our views. Oo. We try to We tried to share our views. Yan ang gusto ko. Hindi naman ako napante. Parang, yan ang totoo. We share our views to our platforms. analyze things, di ba? So, analytical skill, especially sa debate, napaka-importanting skill yan. Oo. So, hindi kasi nagsistay lang na nag-a-analyze tayo. Yung mga alam natin sa pag-a-analyze, na-apply kasi natin sa ibang mga bagay. So, sa akin, sa debate, kunwari, kung titingnan mo parang, ano yun, ina-analyze mo lang debate, pero hindi eh.
hindi din kinakailangan mo ng prior knowledge bago ka mag-analyze ng isang topic, isang bagay, or magte-take ka ng stand. Which is what you do sa comics, man. You take a stand. You don't care about what they say, you know? So I appreciate that. So I traveled all the way from Clark, Pampanga Oh, to be grabe. here Grabe. sa QC. Yeah. Well, and also, kumbaga, hindi kami magkakilala before. Kaya No. lang kami nagkakilala ni JR is because nag-exchange kami ng chats Mm. after the live stream. Correct. And then since fall up Skip ko lang ito. Hindi ko naman masyado masasabi much. tawag dito yung age of sexual consent debate Mm. kasi gusto ko sanang i-cover namin sa Sawsawan podcast 'yon. I-skip ko na lang. YouTube Premium is ad-free YouTube and the YouTube Music app all together. One subscription, 2 apps. Try 1 month free. Wala, yung sinabi ko na yun eh. 'Di ba? Yun na yun. It stands on its own. Kung may komento ka, eh di may komento mo na yun, 'di ba? And it's and also yung freedom of speech, isa yun sa mga ina-advocate ko. Oh, yeah. Yun ang sinasabi ko. Oh, yeah. Although sometimes kasi minsan gusto mong sagutin kasi makikita mo when he discuss my views, lalo na sa mga sinabi ko dun sa Finally, live sinabi stream mo namin. views. He parang ang style niya discuss my views, lalo na sa mga sinabi ko dun sa live stream namin. He parang ang style niya kasi yung dinedebate niya yung video. Dinedebate mo talaga, butiin ang video. Gusto niyang i-debunk, and he has the right to debunk yung mga yung mga supposed opinions and yung mga claims niyo. Ayaw mo nun, indirectly kang challenge. Di ba yun yung gusto mo din naman? Kasi hindi, I think, ewan ko ba? Basta yun. Kasi ipopost ka niya tapos sasagutin niya yung isang phrase, 'di ba? So wala namang masama dun actually. Pag phrase by phrase ang ginawa mo, hihimayin mo yung statement ng isang tao and without taking the full context yet, 'di ba? Mag-iiba eh. You end up mangling the original Parang thought. parang cherry picking na lang siya. No? Oo. Pumipili ka na lang. And of course, also, inaano niya, parang Actually, pinapanood naman din talaga ni Atty. Levine. Lahat, not really lahat, yung magiging cover ng main topic niya. Okay? So, nasagot niya yun. intentional na gusto niyang he's mangling my idea. 'Di ba? Kumbaga inaano niya talaga, parang mini-misrepresent niya talaga yung sinasabi niya. Ay, yung sinasabi ko. I have a question. Sorry. Take out of context. I think you're also the one who gets it wrong, to be honest. At least in my view, but hindi ko kasi tinouch down tong issue na to eh. Kasi sabi ko parang, who cares? Diba? Who cares about the shit na ayun, so anyway, whatever. Doesn't really matter. Yeah. Oh shit. Sorry to interject this point, but because kasabi mo kasi kanina, na kung anong sinabi mo, it stands na sabi mo kanina. Was there a time sa mga content mo, sa mga podcasts mo, that in the future episode, after that particular episode, you kinda changed your tone or you accepted that maybe I kinda misinterpreted something. Maybe I have to say na medyo nagbago yung perspective ko sa ganitong bagay. Was there a time like that? Well, sure, of course. There have been several things, mostly yung may mga minute details, 'di ba? Pero let's say yung Main, hindi. let's say freedom of speech, it will really take a huge amount of parang realization for me to change my stand on freedom of speech, freedoms overall, yung konsepto ng freedom.
'di ba? And pero yung let's say opinion on Yung malakihan, wala. opinion on particular people, 'di ba? Particular uh, tawag dito Issue or topic, oo. issues, 'di ba? Oo. Pwede akong magano pwedeng magbago. Okay. Wala lang akong maisip ngayon na pwedeng kong gawing example. Ako, nangyayari din pero kasi yung content ko kasi iba no. So yun ang pinagkaiba siguro ng Usap-Usap University at least sa kumpara sa inyo na kayo more on in tune kayo sa mga nangyayari, sa mga trends. Sa akin kasi more on evergreen kasi yung content ko Oo. recently. Meron akong religious debates, meron akong like yung recent ko naman na upload SK na yung topic doon is i-abolish ba dapat yung SK o hindi. Oo. Yun, mainit din yung mga discussions doon. And ako, para ako nagtitake as a debater reactor, yun yung ginagawa ko sa mga content ko. So, hindi ako katulad sa inyo na parang napaka-fix talaga yung inyong stand on something. Kasi parang nakikita ko, you have a main issue, like a main parang controversy na tinitake mo sa channel mo, and then you take aside and then you explain why this is your belief. Na parang ganun yung nagagets ko Oo. So sa Usap-Usap University naman, hindi ganun yung style ko. Meron din akong personal na paniniwala. Sinasabi ko rin sa mga kunwari, topic, let's say same-sex marriage, yung mga ganun, or Jose Rizal or Bonifacio. Oo. So may mga source video ako na pinapanood na sinasend sa akin ng mga subscribers ko. At yun ang binibigyan ko ng opinion na para akong adjudicator. So yung adjudicator sa debate, sila yung judge, sila yung nasa gitna. Tapos kung mapipicture out ninyo yung sa isang tournament na debate, so nakalagay dito sa left side yung tatlong debater and then three members naman sa kabilang side. So yung nasa gitna na nakikinig, yun yung adjudicator. Oo. So yun ang ginagawa ko sa channel ko actually. Yeah. Nakita ko yung mga old videos ng debate na show dati, 'di ba? Oo. 'Di ba nakaka-miss yung mga ganung Oo. klaseng content Yeah. sa TV? Oo. 'Di ba? And it's just Totoo. about 2 decades ago. Yes. 'Di ba? Wala nang ganun ngayon. Wala 'Di ba? Pero grabe ang ganda ng debate Oo. na yun. Yung ano yan, ang pinaka notable dyan na show natin sa Pilipinas, yung debate with Mare at Oo, Pare. diba? Si Oscar Orbos at saka si Winning Monsod, Mare Winning Monsod. So, ganun yung mga pinapanood ko sa channel ko. So, yun yung mga source video ko. Meron din akong Dong Puno live. Meron din yung Dong Puno dati. Si Dong Oo. Puno sa ABS-CBN. So, yung mga ganun din siya na discussions. So, yun. Yung Y-Speak, nagkaroon pa dati yun. Yung Alam mo, Y-Speak. naghahanap ako ng source video nun. Mahirap hanapin. Wala. Oh. 1999 kasi yun 1998 Kasi yata. hindi or Hindi ako relate 2000s. doon. Yun yung ipantatapat nila sa sa debate Parang pero youth yun youth-oriented yun. Y-Speak. Oo. Di ba? Oo, sino yun Ryan Agoncillo. And then I forgot the others. Pero yun, ganun yung ano nila. Mga Hindi talk ako shows relate dati sa mga na ano na yun. discussion Debate shows. show na yun. Mel and Joey, Mel and Jay. Right now, what is the closest mainstream show na comparable? Boy Abunda? Yun na ba? Hindi Hindi. Wala. Ang layo. Kasi Wala, no? for a debate to happen, 'di ba? There's a particular issue, isang main issue at yung mga nagsasabi ng yes and yung mga pumapabor at saka hindi pumapabor. So magde-decide sila na magkaroon ng structured na pag-uusap, ganun. Anyway, hindi ko naman to ko-continue kasi hindi natin si Jiu-Jitsu man. Itirahin natin. Hanapin ko muna yung ano na yun. Andito lang naman yung video. Andito lang naman yung video na yun eh. No. Ayun! To. Walang hiya kayo. Ito na. I know it's been 1 year ago na I to, don't pero understand why. Like ako medyo tinotroll ko na nga minsan yung mga, yan si DOH Sabi ko, why are you not posting na sana mas maging healthy mga tao, di ba? This is like the Oo. perfect time to be healthy. Di ba? When some, di ba, when some virus is supposed to attack your internal system, di ba? Why not make the body stronger, Yeah. di ba? So that your body can fight it off. It's as simple as that, di ba? yeah, whatever. Hindi pa yung gusto kong ano yun. Birahin dito. Problema kay Ping is metrics. Wala siyang numbers. Wala talaga. Oo. Pero that will eventually change if they do their strategies right. Kasi at the end of the day, when you look at credentials, when you look at consistency, when you look at like leadership
in politics, malakas si checkmark lahat yan kay Ping. 'Di ba? So Mm. PNP chief, good job. Pwede ba Senado, comment? good job. Can I comment? Yeah. Yan tayo eh. Ito na yung sinasabi ko na pagmamarunong na naman ng mga taong hindi naman nagkakampanya. Okay? So, I just want to say that dapat pala pinanood natin yung buong piece. Pero I get the point that what he's trying to say is that yung metrics daw. Just just to explain what metrics are. When he was trying to explain why Ping Lacson is never gained traction. Okay, number one, it's because the external attributes were small, so therefore the internal attributes of a campaign must have been mas dapat na pinaigting yung internal assessment, okay, on his campaign. Okay? So, I don't know kung ano yung sinasabi niya ditong metrics kasi nga, puro pagmamarunong na naman ang ginawa ng mga taong ito. Hindi naman sila nagkakampanya, paano? Tira sila ng tira regarding sa tira sila ng tira sa mga terms na hindi naman sila masyadong familiar with. Okay? So, anong nangyari kasi, maybe, is that yung machinery hindi masyadong pinagana. Okay? Regardless of how small your metrics were, if the machinery was utilized efficiently, then the campaign would have gained traction despite the metrics. Kasi yun yung kulang sa Ping Lacson campaign. Okay? So, yung kasi paghanga nila, I think he is from the right, I guess. No, yung paghanga kasi ng right kay Lacson is that sila yung mga coffee table or coffee decaf na right-wingers. No? Totoo yan, sinasabi ko na ng totoo yan. Dahil nga they're not yung maingay, hindi sila yung laging talkative sa SOCMED. Pero, they sympathize with dun sa mga maiingay na kabaro nila, no? So, what some Ping Lacson supporters realize is that even Ping Lacson would, he would approve of policies that are being implemented by the DOH, no? Kasi he is not necessarily skeptic about kung ano man yung mga pino-provide na suggestions or pino-provide na pointers ng ating mga respected health officials, no? Kasi mahirap kasi yung bira ka ng bira, okay, even though you are not a person that is well versed on the matter, and you're trying to just cherry pick what you see online and then correlate it to what you are seeing in the mainstream, and then you would come up to a conclusion that mali yung sinasabi nila at palpak yung kanilang mga ginagawa, no? Kumbaga ganun yung nangyayari, hindi nila binabasa muna or hindi nila ina-assess muna yung entire situation before coming up with a conclusion na may tama at may mali, 'di ba? So yun yung sinasabi ko na there has to be nuances, no? Katulad niyan dito sa sinasabi ni Rolyoda na yun daw si Ping Lacson qualified daw lahat-lahat. That is not the reason why the campaign did not went well for Ping Lacson. Okay? Yun nga yung problema eh. Kasi I can attest to supposedly they should call or they should talk to people that are well versed on this matter. Hindi yung isang taong for the sake lang na mayroon siyang views ay
will talk about politics in general. Nakakahiya naman dun sa mga under that profession, 'di ba? Kasi karamihan naman ng mga political analyst na nakikita natin sa TV, hindi sila naggaganyan para sumikat lang or para magpaano lang, no? Kumbaga umepal lang. Okay, yun yung yun yung nakakainis dito kasi nga Well, sabi nga naman ni Leloy, if you can really study it well, then alam mo, then at least may konting may konting knowledge ka on the thing that you wanna talk about. kasi nangyayari, 'di ba? Julyoda, 'di ba dun sa di na natin pagkakaila, nakausap na natin 'to, no, to the point that we got mad, no? Hindi lang natin pinakita yun dun sa dun sa online conversation dahil nga sa masyadong nagpander yung leader natin. Wala na akong tatago, bahala sila. Makinig nila 'to. Pinanderan niya, tas pinagsalita niya 'to, 'di ba? Tatandaan mo yun, no? Just because nakausap niya lang yung si Lorraine Badoy, akala mo ang alam niya na yung tungkol sa peace process. Alam niya na yung history at saka yung proseso ng insurgency sa bansa. Pati yung si Ka Eric na hindi naman yata ex-NPA. Mukha lang NPA pero hindi talaga NPA, no? So, bakit ganun yung mga nakakausap mo, it doesn't mean that you are already well versed in what you are in the topics, no? Kasi yung mga social issues, yung mga economic issues, hindi yan parang showbiz na kung saan ano-ano ka lang, no? Pwede mo pag-usapan yan na para bang nagiinuman kayo, no? Totoo, kaya ko sinasabi yan, hindi dahil sa gusto nating hindi pag-usapan sa inuman yung mga ganun, no? Who are we to say that, right? However, having said that, once you record something and you put it on a podcast or any other platform, you should be responsible in what you're saying, 'di ba? At saka ang ayaw nila, no, yung parang ayaw nila ng objective Sinasapawan. approach. Ayaw din lang Ayaw nila sinasapawan sila. No, ayaw nila ng objective approach sa mga content, which is for me yun yung nakikita nating mas tama, 'di ba? Tulad nga na sinabi ko last time sa recorded natin convo, no, pwede naman akong mag-joke, pwede naman akong magbigay ng mga alam mo yung mga zingers, pero hindi laging puro ganun, 'di ba? Kasi I would like to explain why. As an educator, napapansin ko yun sa klase, pag puro biruan, dinadaan mo sa yung bang feel good, hindi natututo yung bata. Okay? Hindi siya balanse. Kailangan balanse kapag nagtuturo ka. And same goes with when you are doing contents like this, no? You make a joke and then eventually you get to the serious part. Ang problema nun, pag naging serious ka, kailangan may laman yung sinasabi mo. Kailangan tinitriple check mo siya. Pina-fact check mo siya. Ang problema kasi ayaw nila ng objective approach. Gusto nila subjective approach lagi na you have everything that they would espouse is their opinion. So sometimes even though ang intent mo ay mabuti pero ikay walang masyadong alam dun sa gusto mo pag-usapan, might as well don't start the conversation or maghanap kayo ng expert na makakatulong doon. Try to make your conversation authentic as possible. Kasi yun yung lumalabas sa yung ever since sumikat yung Joe Rogan na yan, naging ganun yung trajectory ng isang interview. Which is somewhat, ever since na-monetize na si Joe Rogan, nagiging less authentic siya. Okay? Para nagiging less nagiging less intrinsic siya to the point na he'll just invite anybody that is hot or popular or requested by his fans. So yun yung kaya sila nagsasama-sama kasi nga all of them are wannabes talaga. Totoo po yan, hindi na po tayo dapat magbiruan dito. Hindi no? Kasi na natin itago. para po doon sa mga manonood man ng video na to, we talk to this guy already, the one in the right. Okay? He's not really the most
sharpest tool in the shed, if we may say. No, siguro sa field niya and sa expertise niya, marami siyang masasabi, 'di ba? Oo. Pero yun nga, so marami siyang marami siyang mga statements na dun sa convo namin hindi maganda katulad sa teacher, tapos yung 'di ba, sabi niya, since we brought up UBI to this person, remember? Inano niya yan parang sinabi niya na baka daw kung ano na lang ang gawin sa pera kaysa daw ipansabong. Yung bang nanghusga siya agad sa mga tao. 'Di ba? Naalala mo yon? Oo. EJ. O 'di ba? Kaya ako pinapaliwanag, that's why we have a license to throw shade into these people because we already know them, no? We know them, they are sidelining into these conversational channels dahil nga sa they think they can build upon yung nangyayari sa ibang bansa, like most especially the United States, no? Tanda-tanda ko yun last year, 'di ba? Tapos kakilala ni EJ yan kasi yan ay tawag dito, Ping Lacson supporter. So, yun yung lagi ko naman inuulit-ulit They don't know what they're talking about. And syempre, pag sinabi natin yun, tas narinig nila, kakasamaan nila yung kakagalitan nila. Even though we are just being honest. Kasi ang masama sa panahon ngayon, pag naging honest ka, mas lalo pa magagalit yung mga tao sa iyo. Pero pagka inano mo yung hindi naman totoo, you just pretended that you don't have any comments, magiging mutual friends pa kayo. So I don't want that. So, yun lang naman. Nakwento ko lang yung background kasi baka may manood sa atin. No? Meron naman manonood talaga. Yun yung niyan. Kakakas niya mga yan. Okay? He's one of the few senators na nagsoli ng PEDAF, yung pork barrel. Talaga? Siya lang, siya and Joker Arroyo. As far as I know, I mean, I could be wrong, pero as far as I know, it was Ping and Joker Arroyo na hindi tumatanggap ng PEDAF or ng pork barrel. So, ano yan, check nyo na lang yan later on. Pero, another one that I like about Ping is, you remember the time na Ito, he also had this 200 million a year ayan, PDAF allocations returned to the National Treasury. Oh, 'di ba? So, another 'di ba? Yan yung these are the small things na he could have blown that up. He could have posted on social media, run Facebook ads and said, "Oy, tingnan niyo kung anong ginagawa ko," 'di ba? He could have done that. Another thing that I really like Ping was nung nag-hearing about the CPP, NPA, NDF it was the former cadres. And then on the other side were the Teka, banata natin. Sige. So ito, dito nagmumula yung yung subjectivity ng perspective which I think lumalabas yung mga kulay nila, no? Diba? So ewan ko kung napanood mo yun. Yun yung Anti-terror law. nag-hearing sa anti-terror law and kinampihan ni Ping Lacson or he tried to balance he tried to compromise na parang pinapunta niya yung mga Makabayan Block and then yung mga nasa NTFL CAC, no? Which I think really did not materialize because parang nag-grandstand si Senator Lacson doon, no? Because he's the primary primary author of the bill. Siyempre, wala naman siya magagawa kung talagang nasa sa niya ngayon na marami daw safeguards ang anti-terror bill which unfortunately na-question ng Supreme Court. So yun yung hindi nila alam, hindi alam nito ni Julioda. No? Well, sabi Hindi niya alam. sabi din kasi ni Lacson yung amendment doon ni Senator Drilon yung pinapatanggal ng Supreme Court Despite that, actually. So,
actually, ang balita ko, based on what I know, no, Drilon actually compromised a lot of provisions na ipinasa ni Lacson, no, against the anti-terror law, no? At saka despite pinapatanggal siya ng Supreme Court, no, pag nag-et al ka kasi sa isang batas, damay ka na talaga, pati yung mga bumoto doon. Totoo yan, no. That is how dangerous yung co-authorship is. Kasi pag nag-co-author ka ng isang batas, you are attesting the viability of the implementation of the law under the Constitution, which of course, once the Supreme Court declares certain provisions of such as unconstitutional, ikaw ay maaring kasama ka sa mga questions. Kasama ka sa magre-rego dun, or kasama ka sa magre-revitalize or magre-rebuild nung batas, no? So I don't know what happened, but for me kasi ganun yung structure, no, ganun yung structure ng nangyari, no? So at saka I don't think yung anti-terror law is very much holistic. No, it's just more or less it's trying to make things very disruptive, no? So syempre si Rolyoda right wing siya, no? Halata naman, no? Sa mukha pa lang, no? Tsaka sa itsura pa lang, no? So yung kinagugustuhan niya kay Ping Lacson, isa nga yun sa mga concerns ng mga tao, bakit dapat nuance tayo sa isang candidate, no? So wala akong problema kung gusto niyo iboto si Ping Lacson. Ang sa akin lang is you have to observe your candidate from the outside looking in, no? Hindi lang ito sa mga Ping Lacson supporter, pati kay Lenny. O, di ba? Ang dami rin naman tarantado sa side niya. Ganon din kay Marcos. Maraming walang iya sa side niyo. Walang Kaya patalo doon. outside looking in po tayo. Kahit kay Isko Moreno, wala na akong papatawarin pa kasi ganun po yun. No? Ganun po yun. Stop pandering on your candidates, please. No? Hindi Call them out if mali talaga. Wala naman kasi mangyayari kung papaliwanag nyo pa sa amin kung bakit nyo nagustuhan. Wala naman pa kami pakialam kung magustuhan nyo. The No? case is, anong the case dapat? I don't care. Okay? Ano ba dapat ang case? No? Ano ba dapat yung case pagdating sa ganyang mga bagay? You should know why people don't like your candidate. Kasama na nga katulad sa case niyan na sinasabi niya na ang nagustuhan ko kay Ping Lacson yung pinatawag niya ng hearing yung mga NTF-ELCAC tsaka yung Makabayan Black. No? So, which he doesn't realize that some people don't like that. Otherwise, because wala sila sa sa posisyon ng mga taong members ng civil society na maaring nakikipag-usap sa mga rebeldeng grupo for a peaceful transition, no? Kasi nga supposedly sa aking palagay dapat talaga holistic ang peace process, no? Hindi lang yung puro tayo patay ng patay. No, sa totoo lang kasi ilang taon na ba kasi gaganti ang mga yan eh. Tsaka once they see that they're being cornered, lalo lang lalakas po 'yun. Na yun nga yung isa sa mga alanganin kong assessment sa anti-terror law. Kasi especially sa ugali ng NTF-ELCAC na lahat pati si Benji Magalong idinadawit nila sa communist groups. After pang ipagtanggol, even President Duterte has ties with the NPA. Does that make him a communist? Depende na yun kung panatiko ka o ano. Oo.
'Di ba? Sasabihin niya sa publiko mabuhay ang NPA o can you make that person, can you convert or can you make a conclusion na porket sinabi niya yon ay card carrying na siya, no? Yeah, So yun yung nangyayari, yun yung it's the dumbest dichotomy I've ever heard. Mm. 'Di ba? So yun yung problema, no? Kaya di na ako natatakot kasi wala na akong pakialam kung sino yung binoto nyo. Kasi at the end of the day, kung sino man yung manalo, we have to really support that candidate regardless, di ba? Totoo yan. Ayoko na maging magprangkahan na lang po tayo, di ba? So what does that Well, mean? Pag sinuportahan mo ang isang candidate, no, you have to criticize constructively what is being done wrong. Hindi naman kasi porket po ay kakampi nyo na or inyo nang binoto, ay kampi-kampi kayo all the way just to say that you're supporting your president or your leaders. Eh, hindi nga sila perfecto. Therefore, di ba, kailangan may constructive criticism. Hindi po pwedeng mawala yan. No? Akala kasi nung iba na pagka porket supporter ka or makaganito ka, ay kailangan all the way pagtatanggol mo maski sarili mo hindi. na kamag-anak ang pinatay, Kagaguhan na yun. 'di ba? Ganun po 'yon pag katulad sa pamilya, 'di ba? Kaya tayo pinagagalitan, kaya po tayo kinikriticize ng ating mga kamag-anak kasi po para sa kaigbubuti natin. O yun na lang sa bahay, 'di ba? Ganun din sa pamahalaan. Hindi po porket na we are pledging our support does not mean we have no right to criticize anymore or Oh, provide alternatives, hindi naman no? talaga pwede yes man tayo forever eh. Oo. Pero it Kaya doesn't make us but it doesn't make us commies. yun na nga, isa pa yun. 'Di ba? Now, kung meron man talagang dapat ayusin para makwel yung communist rebellion, you have to target the higher rankings. Kasi anong nangyayari sa gobyerno, pinapapatay nila, accessory lang eh. Sa totoo lang eh. At saka since hindi na nga illegal ang maniwala sa, kunwari ikaw ay leftist, 'di ba? Hindi na illegal 'yun. Dahil yun Oo. the anti-subversion law is already repealed. Kaya nagkakaproblema yung implementation of anti-terror law. Dahil nga ang dami-dami ng ginawang ways to quell different kinds of rebellion. Katulad na nga lang nung sa MNLF at MILF, no? At Petal saka Combing. dahil doon, no? Masasabi ba natin na kahit may peace process na merong naging maayos or nagiging maayos? Hindi. Kasi hindi nga natatapos sa sa on paper agreements eh. Yun nga yung problema eh kasi nga ang kalaban nyo, okay, na CPP-NPA ideologically gusto nila centralized government, no? So it would take every ounce of holistic approach para makumbinsi sila na it's not really realistic to go up in the mountains and rebel forever, no? Hindi yung ginagawa nila na pupuntahan sa bundok, bibigyan ng grocery. Iyon ang ginagawa nila eh. O paano natin makikwel yan kung gano'n ang inyong tingin na na solusyon? Hindi naman enough 'yon, 'di ba? Tapos syempre ang labor law sa Pilipinas, pro-employer pa. O 'di ba syempre ayaw nga nila sa kapitalismo. So therefore, what should the government do? O promote a hybrid system. Eh, hindi naman ginagawa eh. O di talagang merong mai-insight pa rin yung mga tao, meron pa rin makukumbinsi diyan, no? Kasi walang unawa yung ibang tao, no? Oo. So may mga tao pang kunwari may makarinig sa atin sasabihin, paano kung ang pamilya mo tarantado, hindi naman yun yung inaano natin eh, no? Why bring up those kinds of fallacious arguments in this conversation when we're talking about a general issue here, 'di ba? General issue is besides the point when it's personal. Kasi when it's personal,
I would say it would make me give points that you would agree with, which I do not want to, no? 'Di ba? Gets mo ba yung Oo. point? Na, yun yung ano eh, Oo. yun yung nakakabwisit eh. Siyempre pag pamilya mo na yung idinawit, natural, gagawin ko yung dapat kong gawin, 'di ba? Yes. To protect my family. But again, why make it a personal issue? It's a general issue, 'di ba? If we Oo. want solidarity. Kaya nga po pinangalan to end local conflict. O general issue 'yan, 'di ba? Hindi kasi dapat Yeah. natin tinitreat sila na parang personal, no? Kaya nga medyo misleading yung grupo ng mga magulang. Misleading yun eh kasi it's trying to make it a personal issue. Instead na ma-resolve nga nila yung mga problema, no? Bakit yung lalo na sa economy, lalo na sa employment, no? Sa totoo lang, I believe kung talagang magkakaroon ng improvement on those ends, wala nang magre-rebelde. Minimal na lang, no? Magiging mainstream na lahat 'yan. Pati yung mga kagrupo nila, no? Pati yung kagrupo nila ni yung Kanan PH, no? Na I don't know if you would be glad in what you're hearing right now. Pero magiging mainstream silang lahat. O sinong nanalo, Oo. silang lahat, Oo. no? Tapos, Ako yung talo kasi pagkakaisahan nila ako, no? Anyway, I love being centered. I love being the center of attraction. So, you just wait and see, no? Hindi, binibigay ko lang ng humor yun, pero yun. oo nga. Kaya that is Yun yung serious, ano, yun yung serious nakakaasar kasi. discussion. Mm. 'Di ba? Hmm. So, ayun. Wait. Kaya ako kasi rin, tinanggal na muna is limited. I forgot na limited na talaga to. Hindi na ako pagbibigyan ng 1 hour ng Zoom. So, I guess we should switch up And na sa StreamYard, tawag dito, yes. tutuloy pa ba Yes. natin para nasabi ko na yung piece ko? Nakakabwisit kasi na I don't care bakit mo nagustuhan yung kandidato mo, no? I mean, kaya ko naman yung na-bring up kasi nga, I know, okay, that these people are just being, yung paborito natin sabihin, pseudo-intellectual, no? Ah, So, yun yung problema. Kaya hindi katulad nung tama. ginawa natin, ay katulad on my end, binalanse ko ano yung strengths and weaknesses nila, tama? Hindi nila tayo mababanatan doon kasi nag-detail ako eh. 'Di ba sabi na-detail mo ko, yun sa last episode. okay, 'di ba sabi ko ang problema ko lang si Bongbong dahil sa ganun hindi nga siya nagsasabi ng policy details niya. Pero di ko sinabing ah hindi okay si Ping Lacson. I'm just saying that when a Yung pros partisan and talks cons. about him, it's going to harm the candidate. Tapos sinasabi pa niya dun sa interview, yun sa pinutol natin, na dapat daw pinopost daw ni Ping Lacson yung pag hindi niya pagtanggap ng PDAF. Actually, matagal niya nang ginagawa yun. Tamo, sarili mo kandidato, di mo alam ang sira ulo. Anyway. Walang time eh. Jiu-jitsu. Wala. Diba? Ikaw, alam mo yan. Pinopost niya sa Twitter niya na I don't Oh, accept PDAF. yeah. O I follow him for a long time sa Twitter. ay Hindi gali. mo na pinaka kahapon. Diba? Kaya nga na nga ako eh. Nawala na ako ng para nawindang na ako nung sinabi niya na bakit daw hindi pinopost ni Lacson yun. Pinopost ni Senator Lacson po yun. May Twitter ka, dude. Sus! Twitter Sus! friends pa nga kami. Oo. Oo nga, pento nga sa Facebook ni Senator Lacson, so wag ka na. No, wag ka na. Don't me. No. Kala niya na siya, feeling nga eh, yun nga yung masama eh, feeling analyst na.
Loko. Yun yung masama kaya naiinis ako. Kaya Feeling analyst nagsisi din yun. ako. Nagsisi din ako. Ay, nako. Tapos meron pa siyang video no na bakit daw, basta si Bongbong daw yung nakakuha ng strategy na ano. Tama naman yun, pero yung pagpapaliwanag niya, hindi ko masyadong na ano, sabi ko parang rookie, no? Ayoko Oo. magmukhang bully dito kasi hindi naman ano, we're just being frank. Kasi hindi ko siya tatawaging bully kung naging maayos yung pag-uusap namin nun. 'Di ba? Oo. Alam ni EJ yan ukol sa UBI. Nayo ako na balikan. That Yung was isa namang terrible. leader, yung isa naman leader, ano, wala lang. Nanginginig yung boses. Papatalo ka dyan. Wala namang alam yung kausap natin halos. Baby sa sports, meron siyang alam. Oo. Nakakainis eh. Nakakaasar. Ginagawa natin to on behalf of Von who nagalit din si Von. Well, Nagalit siya. well, binigay niya din tinry niya maging compassionate nga din kay Dorado dun sa comment section no kausap si Let's Take Wala na, Back hindi yan. na. Kaya nga, hindi na, wala na. Kaya There naawa ko are kay Sir Von people, no, nung nakita ko yung tapos sumabit pa yung ka-apelyido mo dun sa ano na yun. wala na. O, Naawa ko kay tapos Sir. meron pa silang comment dun sa DOH. Ayan na. Yun. Pag kayo na-hospital, sino titingin sa inyo? Eh di doktor din. Alangan Sabi naman niya, mag-herbal medicine ka para maano mo yung, para kayo mga ano eh, para mga good eng-eng. good takes from Coach Parang Franco. lang hindi po ako sinasabing ano The guy has more points than the DOH, to be honest. Some people should realize that most of these mandates weren't really about health but control. Much rather trust the science, yung Ayan na, anime ayan na na, ano, just the ayan na. Tapos 'di ba binanatan pa niya yung mga teacher nung kausap natin siya, yung mga teacher daw, wala naman daw ginagawa, ganun-ganon. Nakakahiya naman sa amin Nakakahiya sa mga masisipag na kakilala ko. Like Sir Mark, no? Sir Mark is a very Oo. industrious teacher, 'di ba? Eh iba naman yung teaching sa academia compare sa teaching sa mga martial arts, no? Oh, Ewan ko, ewan ko. wait, Kaya I nga think, dahil diyan, lilipat na ba tayo? yeah. Lipat na tayo. I think we should talk about the 1994 naman na revolution, I think. Kasi interesting yan. Anyway, nasend ko naman Yeah. ako nasend ko na yung link. So, let's transfer na lang doon. Transfer na tayo. Tapusin na natin 'to. Tapusin na natin 'tong kalokohan na 'to. Sige. Leave na ako Okay pa, sige. So, ayan, lilipat na kami sa kabila kasi nga time limited. So, right now, sa part.